Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence para yatang minamalas itong si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit Kabibig? Kasi alam nyo, tatlong former Vice President ang hindi sisipot sa kanyang sona. Agoy, kawawa si Pangulong Bongbong Marcos, dinedma ng previous Vice President. Vice President Leni Robredo, hindi pupunta, hindi aaten. Jejomar Binay, dinedma lang. Noli De Castro will not be attending President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s Third State of the Nation Address ngayong July 22nd. Sabi ni House Secretary General Reginald Velasco. Ano bang mga rason nila? Ito na si Leni Robredo, mga kabibig, ito ang nangyari. Ang nangyari kasi, in an interview last July 9, shared that Robredo and Binay has officially sent their regrets for the House invite for the SONA. So, dinedma nila. Ayaw nilang umaten. Magre-regret sila kung aaten sa SONA ni Bongbong Marcos. However, si De Castro has not yet decided. Hindi pa siya nag-send ng regret officially. Si VP Sara naman ang bagong nagsabi na hindi siya aaten sa SONA ni President Bongbong Marcos. Naku, it's a bad omen. Masamang sign yan. Kasi kung talagang magaling kang presidente, kung talagang unity at collaboration ang gusto mo, edi sana Bongbong Marcos, itong mga former Vice President Leni Robredo, Jejomar Binay, Noli De Castro ay mapa-attend mo, ma-convince mo sila na mag-attend sa SONA mo at makinig at mag-reflect sa kung ano ang pwede nilang maitulong sa gobyerno. Pero they regret not to attend your SONA. Ang sakit, mas lalong sumakit na si VP Sara Duterte ay agad-agad nag-decline. Ayaw niyang mag-attend sa SONA mo. Naku, ano kayang mararamdaman ni Bongbong Marcos na yung mga previous Vice President ay parang ayaw sa kanya, na parang wala silang nakitang magandang development sa bansa natin. Naku, ano kayang masasabi ng mga pinklawan? Kasi sabi nila, uni-pink na daw. Pero paano na ito? Si Mama Lenlen nyo, ayaw mag-attend ng SONA. Akala ko uni-pink na. Yun na nga mga kabibig. On the other hand, itong si Martin Romualdez, naku, grabe, si Martin Romualdez ay todo depensa. Todo depensa kay Bongbong Marcos. Sabi niya, kung hindi sila aaten, ang House of Representatives is willing to listen to Pangulong Bongbong Marcos. Sabi pa ni Martin Romualdez, our constituents deserve to see their leaders united and focus on a collective good. Hindi nga aaten yung mga previous vice president. Paano maging united and focus on collective good? Naku, paepal na naman si Martin para sabihin siya naman ang magaling, siya naman ang may tawag dito, has the qualities of being a good leader. Yun na nga mga kabibig. Pinag-uusapan ngayon itong hindi pag-attend ni VP Sara Duterte o ayaw umaten ni VP Sara Duterte sa SONA. Wala tayong magagawa niyan. Ayaw nga ni VP Sara Duterte. Hindi mo naman siya mafo-force na Sara, dapat kang mag-attend kasi vice presidente ka. Wala yan.
Ayon pa kay Romualdez, sa kabila ng hindi pagdalo ng bise ay patuloy na makipagtulungan ang Kamara para masiguradong sinalamin ng SONA ang mga ginagawa ng gobyerno para mapabuti ang buhay ng publiko. Bakit ba? Hindi ba sinalamin ni VP Sara ang kanyang trabaho bilang Vice President? I'm sure marami siyang nagawa kumpara sa boss mo. Nagsalita daw si Romualdez na ang rason kung bakit na nawala ang Unitin, bumagsak ang Unitin dahil kay Romualdez. Nagkawatak-watak ang Unitin dahil daw kay Romualdez. Nako, ito na naman tayo. Paano yan? Ano kayang mararamdaman ni Senator Amy Marcos na hindi pupunta si VP Sara Duterte sa SONA? Ang malaking tanong, aatin ba si Senator Amy Marcos? Kung hindi aatin ang best friend niya na si Sara Duterte, si Amy Marcos ba aatin sa SONA? Kung hindi aatin sa SONA si Amy Marcos, nako, konpermado, may girian, may awayan, at talagang mas pinili ni Senator Amy Marcos si Vice President Sara Duterte kumpara sa kanyang brother. Pero kung aaten si Senator Amy Marcos sa SONA, edi alams na mga kabibig. Sabi pa ng iba, naku, kung aatin si Bongo at saka si Bato, hindi na namin sila iboboto. Hala, yun ang sabi ng ilang mga netizen. So meaning, yung mga netizen ay nag-oobserba na. Malapit ang eleksyon. So, sabi ng iba, nabudol na kami, ayaw na naming magpadbudol. Kaya nag-oobserba na kami kung sino talaga ang para sa bayan at kung sino talaga ang paepa lang at talagang nag-grandstanding para ibig sabihin na mahal niya ang bansang Pilipinas. Hala ka mga kabibing. Ano kaya ang mangyayari sa SONA ni Bongbong Marcos? Na malayo pa nga ang SONA, marami ng mga cheche-boreche, marami ng istorya, marami ng chika, at 20 million, remember? So yun na mga kabibig ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Comment below. Itong hindi pag-attend ng mga previous Vice President, is this an indication na hindi talaga matatag ang gobyerno ni Bongbong Marcos? Is this an indication na talagang walang na-achieve si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang 2 years in service as of the moment? Is this an indication na nagsisimula na ang pagkawatak-watak at pagka-division ng ating gobyerno? Don't forget to like, subscribe, and share this video.